Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Nakakagulat ang balitang kumalat ngayong araw. Si Rimulya ay matitigok na, ngunit bago siya tuluyang bumagsak, inamin niya muna ang matagal nang itinatagong sabwatan nila Kuting sa otoridad. Sa isang madilim na silid ng interogasyon, pawis na pawis si Rimulya habang nakaharap sa mga investigador. Aaminin ko na, kami ni Kuting ang nasa likod ng lahat. Mahina niyang sinabi, halos hindi na makapagsalita. Napakamot noo ang isa sa mga opisyal. Ano ang ibig mong sabihin? Anong sabwatan ang tinutukoy mo? Lumingon-lingon si Rimulya bago bumulong. Lahat ng transaksyon, lahat ng lihim, nasa amin ang kontrol. Biglang bumakas ang pinto at pumasok ang isang matikas na opisyal. Huli na ang lahat, Rimulya. Hindi ka na makakalusot. Mariin nitong sabi, samantala sa loob ng palasyo nataranta si Kuting nang mabalitaan ang pag-amin ni Rimulya. Hindi imposibleng hindi niya ako ipagkakanulo. Sigaw niya habang naglalakad ng walang direksyon. Ngunit alam niyang wala na siyang ligtas sa kabila ng kaguluhan. Ang mga mamamayan ay nagdiwang Karma Israel. Sigaw ng ilan habang nagtitipon-tipon sa plaza. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang may hustisya na sa kaharian. Balik sa kulungan, napabuntong hininga si Rimulya. At least, nailabas ko na ang totoo. Anya bago pumikit ng tuluyan, isang malupit na pagtatapos para sa isang makapangyarihang tao. Ngunit ang tanong, ngayon, ano ang mangyayari kay Kuting? While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. O, detipid, one per province. So, isang probinsya, kung may problema kayo, sulat kayo sa mayor nyo. Kapitan, mayor, governor, para ipanin kay congressman o kaya diretso kayo kay congressman. O di tapos, pagka hindi siya gumagawa ng maayos, merong hotline diretso DILG. DILG ba? O kaya sa Malacanang, etc. O kaya sa Senate, etc. Sa HOR. Ay, no. Gawa tayo ng mga, mechanism, no? Pagka may katiting na corruption, hotline. O, hotline. Trial, yung ganun kagad para matapos yung korupsyon. Gusto natin tapusin yung korupsyon kasi wala tayong inabante. For the past 40 years, wala tayong inabante. Panay korap eh. Maraming nangura. Tapos nang inaano nga, isara yung Congress, isara rin yung Senate, i-downsize. Yung Congress, yung Senate pwedeng, kung yung Congress 81 provinces, 81 congressmen, yung Senate kung 1 per region. So, represented lahat. Hindi yung national, tapos boto-boto ka, artista kasi kilala ng lahat, anak ng tokwa. Wala na. Pero maganda dyan, yung senator na kunyari sa car siya, may senator ka pang car. No? May senator ka pang Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. 4A, etc. Tapos dire-diretso. Kung 16, lahat, okay. Di ba? Okay na. Ilan yung region natin? Gawin mong 8-8, kung 16, 8-8 ang boto. Diba? Imbis na 12-12. Again, makatipid tayo. Kinut down mo siya. Wala nang contempt powers, wala nang commission on appointments. Tapos yung COA, which is in a future na na proclamation, may COA, may COMELEC, may human rights. No, kino-correct natin lahat. Yung COA, supposed to be dapat, na yan eh. Hindi dadaan sa, yung pagbusisi ng Congress, pag-isipan kung paano mangyayari yon. Kasi ginaganyan ng Congress yung power of the purse niya eh. Kaya sunod-sunuran yung COA eh. Kaya yung Resolution 10 na yan, 12 taon na, hindi na challenge eh. Bitay kayo lahat talaga, bitay kayo, mga hinayo pa kayo.
hindi mapapatawad yung ano eh. May choice kayo eh. Either isolid nyo lahat yung nakulimbat nyo, assets and salin, no? Na kailangan magtugma yun. To the third consanguinity, no? Hanggang sa third cousin, no? Pinangalan nyo o kaya sa mga kabit nyo. Hindi pwede yun eh. So, papairalin lang Intel. Kaya nga kayong mga Intel, AFP, PNP, FGF, no? NBI, ipid nyo sa amin later on, uy, akala mo mag-iikot talagang gulong. Hindi, mga Intel, I'm talking not to the officers, I'm talking to the enlisted men. I'm talking to the low-ranking guys, no? Kayong key eh. Alam niyo, i-develop niyo info, itago niyo lang, i-suspense file niyo lang para pagka nagbago yung yung ikot ng gulong, ipasak niyo lang sa amin yung intel. Sino tarantado diyan? Sino 'yan? Pati sa Senate, sino sa Congress, sino diyan? Kayo mga nandiyan nag-empleyado. Ibato niyo kagad yung intel sa amin so that maipon namin, makulit namin lahat ng katarantado ang ginagawa ng mga bossing ninyo. No. Kasi kung hindi, damay din kayo eh. Kaya mas maganda, i-report nyo. So, lahat yan, hold departure order. Lahat yan, cancel passport. Oh. Para talaga ayusin na natin. Yung iba dyan, kinakabakabahan eh. Yung iba dyan, magbabalimbing. Kaya Inday Sara, pagka nagbalimbing yung iba dyan, ay, ako mismo, sabihin ko, huwag kang magpapaniwala dyan, gago yan eh. Balimbing yan eh. Ngayon, kung ito-tolerate nyo yan, ano sa inyo yun? Hindi pwede yung yung magpalit lang tayo ng leader and then nandun pa rin tayo doon sa sinasabi kong cycle of doom, cycle of corruption, cycle of deceit, cycle of greed, no? Cycle of misgovernance. Paulit-ulit tayo. No, natapatan ka ng isang Duterte, okay. Pero pagka natapos na yung 6 na taon niya, wala na yung gloria. Balik sila, happy days are here again. So, may problema yung sistema natin. Pagka natapat ka sa isang tarantadong presidente, tapos tayo. And then ngayon, iniisip nila, propagate themselves in power. And then neutralize lahat ng potential na kalaban nila. Kasama kami. No? Kami lang nag-iingay kami, matapang lang kami. Pero delikado mga buhay namin. Kaya sabi ko nga sa FGF, isa lang ang mamatay sa atin, tapusin na natin. Isa lang mamatay sa atin, tapusin natin. Okay lang yung mamatay sa heart attack, okay lang yan. Patawarin natin. Pero yung pinatay, inupakan nila, isa lang. Tapusin natin. Marami tayo eh. Yung ganun ba? So, may warning. Kayong mga nakikinig, may warning. Isang commander ko lang ang upakan niya. Ako, okay lang ako. Pwede na ako. Wala ako. Hindi ko control yung magiging reaksyon ni Metran. Saka nung ibang mga commander, okay lang sa akin. Patayin niyo, okay lang. Pero pag ako nabuhay at ako hindi natsambahan, no? Kasi yung mga ganyan, malapitan. Pagka ako nabuhay at nakabawi ako, binaril ko yung tao, hindi ko agad papatayin eh. Papaaminin ko kung sino yung nagpapatay sa akin. At obvious naman yan eh. Hindi, pag nangyari sa amin, sa mga commander ko, automatic yun, tatapusin namin. Hindi na kami maghihintay na tumayo si Inday. Yun yung sa akin. Kaya, neutral nga lang kami. Huwag nyo kami involved sa kagaguhan ninyo. No, mga politiko, huwag nyo kami involved. Nanahimik kami. Ang inisip lang namin, pagka nagkagera, depensa namin yung mga pamilyang Pilipino. In so doing, nadedepensa namin ang barangay. 42,000 barangays all over the country. Nadedepensa namin buong bansa. In so doing, natutulungan namin ng AFP tsaka PNP. Hindi sila mawawalo. 150,000, 250,000, 350,000 lahat yan. Kawawa sila pagka pumasok ang 1 milyon.
nandito na nga 1,000,000 eh. Sa ngayon sa intel namin. Ngayon kung sa ngayon nakatutok na ang mga FGF sa mga loko-loko na yan. Yung iba di baril, yung iba di kutsilyo lang. Now, kung sakasakaling paputukin ninyo, BBM yung gera, sinasabi ko sa AP, huwag nyo susundin kasi mahirap yun. Excuse me, kung sinunod ninyo, maui tayo sa gulo. And irreversible na yun. Irreversible. You will go down in history as the ones, members of the armed forces, yung mga generals, you will go down in history definitely because history will be rewritten. Ikot ang gulong eh. There will always be time for reckoning. What will be remembered is, in history is that kayo, BBM, kayong lahat, sinubo ang Pilipinas sa gera. And the Filipino people revolted against you. Yun. And killed each and every one of you. Ayun, ganun. Ganun yun. Ganun doon pupunta eh. Kasi galit yung tao eh. Imbes na isipin niyo yung gera, ayusin niyo yung bigas. Isipin niyo kung paano niyo isosolve ang nangyayari ngayon sa atin. May question mark yung food security natin. No? Anyway, meron akong proclamation tungkol doon sa food security natin. Daming proclamation eh. Bakit ko ba pag-aksaya ng panahon yan? Dapat natutulog ako ngayon. Nanonood na lang ako ng mga western o kaya ng mga adventure, sci-fi o kaya mga war movies. Nilalakad namin yung aso, paliliguan ko pa nga ngayon. Dami ko pang bilad, baka umulan na. So, yun yung para sa amin. Bakit ba namin ginagawa ito? Kasi nga, walang gumagawa eh. Yun yung problema namin. Buti nga, itong mga retirado namin kasama, para yung mga retired, tsaka yung ibang mga civilian na concerned, sila Julio, Commander Julio, mga nag-iisip sila. Meron pa tayong babae na commander, no? Iniisip nila eh, paano na ang Pilipinas? Kaya malaking bagay yung pagpapasalamat ninyong lahat. Okay. So, haba ng intro ko, no? 1 oras eh. Thank you, General SF, General SF, Commander SF, Pilasardo Simoy. Thank you sa inyo, sir. Ingat lagi. Standby lang tayo. Malaking bagay sa akin yun, nandiyan kayo, sir. Malaking bagay sa amin, sir, nandiyan kayo. Thank you, thank you. Miguel Rafael Gisadio. Mabuhay ng FGF, sir. Manatiling ligtas ang lahat. Thank you. Dasal lang, wag sanang magkaloko-loko. Jaime, good afternoon, Sir Dado, watching from Cabuyao, Laguna. Renier Pilasar. Good morning po, Commander. Pablo Zita. Good morning, Renier, Mabuhay po kayo, watching from Quezon City. Pablo Zita. Pablo, maggawa ka rin ng sa barangay mo, ng FGF, Parami tayo, kasi hindi namin kaya. Pagka marami kami, kita nyo, kung marami lang kami, tinapos na namin tong problema natin. Pero hindi kami ayaw namin ng makadagdag sa problema. Mas maganda yung organized tayo. Kasi ang pinaghahandaan natin yung anytime pwedeng pumutok yan. So far, 2 araw na lang. Presidential election na. Hopefully, walang mangyari na untoward incidents sa WPS. AFP, especially the Philippine Air Force. No? In your hands lie the fate of the country. Kung may order na upakan, yung China, no. Ganun lang. No. Insubordination, get relief, okay, mag-press conference kayo. We were ordered by Malacanang na ganito, ganyan. Di nagalit yung taong bayan. Hero pa kayo. So, ganun lang. You learn the
how to discern what is right and wrong. Definitely wrong yung girahin natin yung China. Not now. 6 months ago, pwede pa. Pero now, 2 days before election, US, palitan si Biden, manalo si Trump. Kung manalo si Biden, sige, girahin nyo ng gusto nyo girahin, wala, doon talaga pupunta. Pero kung manalo si Trump, pistok yan. Tapos girahin ninyo. Di ba, mag-isip kayo. Ano ba namin 2 araw? 3 araw, 5 araw. Di ba? Ba't nyo mamadaliin? Because isipin nyo, somebody will benefit when that illegal order is given. Somebody will benefit. Benefit ang Amerika, benefit ang administration. Nasa inyo yun. Dalhin niyo yung Pilipinas sa gera. Nasa inyo yan. Ang FGF, standby lang naman kami. Okay? So, nakalagay na internet. Ay kayo ibot. Good afternoon, Cap Dado, sir. Alan Edmundo. El Mundo. Good morning, Supremo, at good morning to all FGF over the world. Natalie Balingao. Good afternoon po, sir. Watching from Isabela. Miguel Rafael Gisadio. Panalangin para sa kapayapaan. Correct. Tama ka, Miguel. Dasal lang yan. Miguel Rafael Gisadio. Natalie Balingao from Isabela. Form kayo dyan sa inyong area, sa Isabela. Julio Baison, Commander Baison. Gandang hapon po, Supremo Cap. Sir, ako, Bicol Party List. Bumili ng helicopter at jet yon sa YouTube vloggers. Kung totoo yan, nakakakulo ng dugo. Singilin ka na sana ng Panginoon. Ako, Bicol Party List, may helicopter na, no? Lahat yan, sige natin pagka umikot ang gulong. Because power lies not with them, people. All this, itong mga politiko na to, mga party list na yan, lahat yan, mga organizations nila, akala nila hindi matatapos eh. Hindi pwede, hindi papayag ang taong bayan. Kahit ngayon complacent ang taong bayan, yung iba walang pakialam, yung iba, no? Hindi nyo pwedeng i-sustain kasi, hindi pwedeng i-sustain yung pera. Dadating tayo sa punto na yung taong bayan, di na magbayad ng taxes. Dadating tayo sa isang ganon, na umabot nga nun kay Cory Aquino. Yung bago mag people power, civil disobedience. Yung mga ganun ba? Tapos takutin ka na makulong ka for not paying taxes. Okay. So, may hangganan lahat yan. Hindi pwedeng namamayagpag sila in power. Kaya nga, ang suggestion ko, Madam Inday, pag ikaw dinala ng tadhana na umikot ang gulong and then you find yourself right there in the seat of power in Malacanang as the 18th President of the Republic. My suggestion is, ang suggestion namin, makita niyo yung mga comment, basahin niyo yung mga comment, maraming sang-ayon. Naka-proclamation 1 to 7 pa lang tayo. Pero stand alone yung 1 to 7, dun pa lang. Kitang-kita, gaganda bansa natin. Neutral tayo, malakas ang armed forces natin, may death penalty, takot ang lahat ng kriminal at kawatan. No? Walang baya sa reporting ng media. Titino ang ating mga media. Titino ang mga vlogger. Doon pala. Sa 7 pa lang yan, ha? 7. Oh. Lahat ng batas na mali, marirepeal. Maayos yung constitution. Tatanggalin natin lahat ng palpak. Party list, example. Party list, tanggal yan. And then, yung Congress tsaka Senate na siyang cause ng kagagawan, yung Resolution 10, wala na. Yung contempt, wala na. Yung ganyan duro-duro, bastos ka. Yes or no? Yes or no? Wala na. Yung magganyan, yung manduro, puto lang ng daliri. Sa number 6 proclamation, yung sa pera, wala nang mga ayuda. Wala na. Lagay mo yung mukha mo sa ayuda, puhot ang ulo mo. Lagay mo yung pangalan mo, patay ka. Kaya yung Romualdez Rice, ay timbog ka. Pera ng taong bayan yan eh. Wala nang pwedeng ilagay, in the first place, wala nang ayuda. Ang exemption ay
mga biktima ng baha, biktima ng lindol, yung mga ganun ba, sakuna. Pero yung ayuda para tulungan lang puta kung sino-sinong ginawa niyong tanga, ininsulto niyo pandignidad ng tao. Bawal na yun, magbigay na 5,500. Bawal na yun. Bakit pagbawal natin? Pucha, hindi na tama yun. O, hindi. Doon pa lang, 7 pa lang yan ha. Kita niyo kung hindi gumanda yung bansa ninyo. Pwede kaming mamatay. Kasi alam namin, iwanan namin yung alaala, lahat kami sa FGF, iwanan namin alaala, mga matatanda na kami, iwanan namin alaala na, wow, gumanda yung Pilipinas. Salamat sa FGF. Salamat sa FGF. Kung wala yung FGF dyan, wala di ba? Kasi wala nagsasabi, vlogger, kaliwa ka na, vlogger, wala, panay, bangag. Oh. Resolution 10, kurakot, walang solusyon. Naglalagay kami ng solusyon. Di ba? 7 pa lang. Pero kita nyo na, aabante ang bansa. Inday Sara, Madam President, nasa inyo yan. You have the leeway to adopt it or not. If you don't adopt it, nasa inyo yan. Nandun pa rin tayo sa gulong. That's why, tatakbo kami pagdating ng panahon. Kung kaya pa namin. Kung hindi man, somebody there will take the learnings of the proclamations and find sense in it and then implement nila. Ma-implement lang yung 7 na yan Ang ganda na yung 8. Yung 8. Doon na ako sa 8. Tapusin natin yung 8 ngayon. Bukas yung 9 o mamaya 9. Yung 8 is about fiscal policy, no? Yung pera, taxes ng taong bayan. Ano ba tawag ko dyan? Sana yun? Sana yung ano ko? Number 8 is proclamation, People's Proclamation on the taxes of the Filipino people. Okay? Ang tawag ko dyan, kaya number 8, infinity. Infinity, balik-balik, papabor sa atin. Yung number 9, lucky 9. Okay. Okay. Proclamation number 8. Oy, mabot na ako sa ito, naka 13 na, 14. Homeland Security, FGF, Proclamation 14. Tapos may education, may human rights, may School of Leadership, may COMELEC, Electoral Reforms, Proclamation 10. Lucky 9. We buy back power, water, all internet, lahat yan. Pag-ari lahat ng taong bayan. Okay. So we can enjoy rebates in the near term. We can enjoy rebates. Ang pinag-usapan dyan is yung, mas gusto ko pa yung gano'n yung ganong klaseng ayuda. Buong bansa nakikinabang, no? Household. So 119, 120 million divided by 5 na kamo, 525 plus mga 30 million na household kunyari, no? Plus minus. 30 million na household. Sipin mo 30 million na household, i-rebate mo kahit 100 lang isang buwan. 100. O 100 piso isang buwan kung doable siya. 100 divided by ganyan-ganyan, basta lahatan. O, i-divide mo. Kung kumikita ng so many billions yung electric company, no, yung power distribution, lahat sila, all combined, and then, i-divide mo, i-rebate mo, ang laking bagay sa isang pamilya, 100. Kung ang kuryente mo, 500 lang, isipin mo, ma-rebate yung 100. 500, so 20% mabawas doon sa power bills mo, sa mo. Laking bagay nun. Tsaka hindi ka kagad maputulan. Yung ganun ba? Hindi gaya ng mga private na mga companies kawawa ka na Well, anyway, there's a way of doing it, pag-isipan. Ang mahalaga, may nag-iisip. Yun yung doon. Hindi yung panay incompetent ang nilalagay kasi ninyo, panay mga bopol mga bobo Panay bopol, panay pangako, hindi naman Kita nyo, si BBM, panay pangako, 20 pesos ang rice. Meron nga pala tayo, yon yung price control. Sandali lang, baka makalimutan ko. Nasaan na tayo? 14. Saan ba ako tumigil? 14, 15. Ayun, meron na pala. Price control at Farmgate and Retail sa 15. So, imagine, Proclamation 15, nasa 7 pa lang tayo ngayon. Papuntang 8 tayo. Proclamation 15, price control at Farmgate. That will encourage all farmers, corn, rice, vegetables,
fruits, may farm gate price, controlled ng state. No? Yun na, suggested na yon. But the worst quality, medium quality, the best quality. So may range. Yun na yun. Na pinag-usapan maigi at inisip maigi kung ano yung gusto mong kita ng farmer. Let's say, lagay mo ng 20%. O di, kumita siya kung ano yung gastos niya. So, yun na yun, may ballpark. Para ma-encourage lahat magtanim. Para productivity. Lahat ng lupa ng katiwangwang ay mataniman. That will increase our food security. Pagdating dito sa dulo, may price control ang retail. Para protektado kayo, consumer. So, ang lalaruan na lang ng mga vendors, bahala kayo. Kung ayaw nyo, umalis kayo dyan. Umalis na lang kayo. Kasi pwede yung government ang mag-isip ng distribution. Yun ang solusyon eh. Anyway, pag-usapan natin yan. Sa 15 pa naman yan. Sa 8 tayo ngayon. 8 is like, share, subscribe. Maraming solusyon, di ba? Kaya nga, ang tagtataka ko, yung ibang vlogger, hindi naman pinipick up tong mga vlog ko. Wala eh. So, ibig sabihin, walang interested na gumanda ang Pilipinas. Yun lang yung akin. Kung pinick up ito ng ibang vlogger na pro Duterte o pro Marcos, interested kayong gumanda ang Pilipinas. Ngayon, kung hindi nyo pinipick up yung vlogs, pumipick up lang si Commander Bukay, si DIY KKB, tsaka si Ranger Kidlat. Oh. Wala. Paano yung iba? Kaya, ano ba? Akala ko ba gusto natin ng pagbabago? Gusto ba natin magandang Pilipinas? Ngayon may pinag-iisipan namin kung paano magandang Pilipinas, wala namang pipick up. Ibig sabihin, wala kayong gusto nyo lang manggulo. Gusto nyo lang ilagay si Inday and then tapos na, bahala siya sa buhay niya. You're not helping. Whole of nation approach dapat. That's the only way. Hindi pwedeng iasa kay Inday, Sara yung drug menace, war on drugs, o kaya yung NPA, o kaya yung food security, o kaya yung Pogo na yan, yung China. Ang laki na problema eh. We have to look at it while solving all the problems. You're looking yung long-lasting solutions, hindi yung band-aid solutions. Ay, nako. That's why kinakailangan ayusin natin yung kultura natin. Yung production natin ng Pilipino. Yung generation ng mga Pilipino sa susunod. Dapat nationalistic, patriotic, consensus, yung ganun ba. Hindi yung, ano ba akin dyan? Corrupt thinking. Ang laki ng problema natin talaga. Ngayon, kung yung mga ibang vlogger, hindi nyo pipick upin yung mga vlogs, and then, nasa inyo na yon. Basta kami, ang namin, nag-isip kami sa FGF kung paano natin may tutuwid ang Pilipinas. Kung paano gaganda. Take it or leave it kung ayaw nyo. We deserve the country that we have right now. Tatahimik kami, mamamatay kami. Lilipas yan. Lilipas ang panahon. Nandun pa rin tayo sa Pilipinas na gago. Bansa na kumunoy. And then, ang Pilipino, generations after generations after generations of Filipinos, reklamo, pero hindi nagbabago. Pahirap ng pahirap ang buhay. Payaman ng payaman itong mga pamilya nato at hindi na sila aalis sa politika. And then, ano pa tayo? Narco state pa tayo. Ay, nako. Paano yung mga kriminal na nakatira dito? Madali ang buhay, mura lang ang buhay. Pagka nakonsultahan ka, bang, patay. Gusto niyo ng ganong Pilipinas? Go ahead. Okay. Okay, so Commander Julio, red alert lang tayo. Huwag tayong basta-basta kasi hintay lang natin. Kung hindi tumayo si Inday, let's wait for the political event
no? Political exercise. Let the Filipino mature. Hindi tayo, wala tayong problema. Alam natin yung gusto nating mangyari. Pero pagka kunyaring pangungunahan kasi natin, parang soso tayo. Kaya ang ayaw natin, Commander Julio, ayaw natin, manahin natin yung problema. Andali eh. Dami natin. Bong ko na. Yan. Tapos nun. Okay. Tapos, ang buto-buto, tayo na ngayon, ang nakaupo. Oh, anong gagawin nyo? Mamanahin mo yung problema ng bansa eh. Mamanahin natin. Okay. Gusto nyo patakboy yung bansa? O, pwede. Pero, talaga bang gusto natin? O hayaan lang natin ang iba magpatakbo? Tumulong lang tayo. Kasi, linya ba natin yung magpatakbo ng bansa? Ewan ko. Matatanda na tayo eh. Gusto ba natin yung problema? Mag-suggest na lang tayo. Sa akin suggest lang tayo. Ngayon, kung sakaling matapos mag-suggest tayo at wala pa rin nangyari, sige, takbo tayo. Takbo tayo. Ngayon, kung ayaw ng tao, sa atin, good luck Philippines. Sino bang hindi natin, yung baga sa meron naman tayong honor, may dignidad tayo, na hindi natin pagpipilitan yung sarili natin. Wala nga tayong pere. Wala nga tayong yung sistema natin. Hopefully, makokorek yung sistema. No? Because of Proclamation 10 and 11. No? Magkasunod yung dalawa na yun, 10 and 11. Abot tayo na hanggang 50 talaga. Ganda ng Pilipinas. Hanggang 23 ako hanggang 23. So, kung umabot tayo sa maayos natin lahat yan, ganda ng Pilipinas, abante talaga tayo. The mere fact matanggal natin korupsyon, ay nako, ang laking abante ng Pilipinas. Maayos natin yung drug war na yan, maayos natin yung PNP, maayos natin yung AFP. May problema AFP natin, sa totoo lang,